Express, panibagong pag-asa na naman ang dala ng mga ulat tungkol kay Kai Sotto. Matapos ang mahaba at matinding proseso ng rehab at training, mas handa na ngayon ang ating pambato para sa mas mataas na level ng basketball. Ayon sa mga reports, sobrang laki ng improvement ni Kai hindi lang sa kanyang katawan, kundi pati sa overall game niya. Mas malaki, mas malakas, at mas matatag na siya sa ilalim. Pero ang nakakagulat, napapanatili raw niya ang kanyang bilis, quickness na matagal nang hinahanap ng mga NBA scouts. Ang kanyang shooting, lalo na sa 3-point range, ay isa pang malaking improvement. Habang naka-rehab at limitado ang drills, dito raw siya mas tumututok. Kaya ngayon ay mas consistent at mas kumpiyansa na si Kai mula sa labas. At kung magtuloy-tuloy ito, malaking bagay ito para sa kanyang NBA dream dahil modern big men na marunong mag-stretch ang highly in demand ngayon. So ngayon, nakatutok ang lahat sa kanyang pagbabalik kasama ang Koshigaya Alpha sa Japan B-League ngayong Oktubre. Pero ang mas malaking tanong, kung magpapatuloy ang ganitong klase ng improvement, baka nga NBA na ang susunod na destinasyon ni Kai. Ka-Express, matagal nang inaabangan ng buong Pilipinas kung kailan tuluyang makakapasok sa NBA ang ating sariling Kai. At ngayon, may panibagong sigla at pag-asa ang mga fans dahil sa mga kumakalat na ulat tungkol sa kanyang nakakagulat na improvement. Matapos ang 7 buwan ng pahinga dahil sa kanyang injury, hindi raw sinayang ni Kai ang oras, imbis na tumigil at bawasan ang gilas, ginamit niya ang pagkakataong ito para palakasin ang kanyang katawan at ayusin ang kanyang laro. Unang-una sa listahan ng mga pagbabago ni Kai ay ang kanyang physicality. Dati, ito ang itinuturong kahinaan niya, ang pagiging masyadong payat at madaling itulak sa ilalim ng mas matatangkad at mas malalakas na kalaban. Pero ngayon, ibang-iba ang itsura niya. Mas bulkier, mas defined ang muscles, at mas handa sa physical na laban sa poste. Parang ibang player ang makikita mo kung pagbabasihan ang mga recent images at reports mula sa ensayo. Pero ang mas nakakagulat ayon sa mga insiders ay kahit lumalaki at bumibigat ang kanyang katawan, napapanatili raw niya ang bilis at lateral quickness. So ibig sabihin, kaya pa rin niyang sumabay sa mas maliliit at mas mabilis na guards, isang aspeto ng depensa na dati ay tinatarget ng kanyang mga kalaban. Kung totoo nga ang mga reports na ito, malaking panalo ito para kay Kai dahil isa ito sa pinakamahalagang kriteria ng mga NBA scouts. At dagdag pa rito, habang limitado siya sa ilang drills noong recovery, mas tumutok raw si Kai sa kanyang shooting mechanics, lalo na sa 3-point shooting. Dito siya naglaan ng oras at ngayon ay mas kumpiyansa na siya sa labas. Sa modernong NBA kung saan hinahanap ang stretch big, malaking edge ito kung maipapakita niya sa actual games. At ngayong malapit nang magsimula ang season ng Japan B-League, lahat ng mata ay nakatutok sa kanyang pagbabalik kasama ang Koshigaya Alphas. Ang kanyang unang laro sa October 4 ay magiging unang tunay na test kung gaano kalaki ang kanyang improvement at kung makakaagaw ito ng atensyon mula sa international scouts. At dito pumapasok ang mas malaking usapan, handang-handa na nga ba si Kai para sa NBA? Sa ngayon, hindi pa ito tiyak, pero kung pagbabasihan ang kanyang physical transformation, skill set at basketball IQ, mukhang hindi na malayo ang posibilidad. Ang lahat ng ito, kapag pinagsama, ay nagbubuo ng isang package na pwedeng-pwede sa pinakamalaking liga sa mundo. Ka-Express, nakaka-excite isipin na baka nga hindi na lang pangarap ang NBA para kay Kai, baka malapit na itong maging realidad. At kung pagbabasihan ang kasaysayan ng mga international players na pumasok sa NBA, madalas nagsisimula ang lahat sa isang stepping stone league. At para kay Kai, malinaw na ang Japan B-League ang nagiging platform para ipakita ang kanyang talento at improvement. At ngayong magbabalik siya mula sa kanyang injury, maraming eksperto ang naniniwalang magiging make or break ang panahong ito para sa kanya. Ang Japan B-League ay hindi basta-bastang liga. Sa nakalipas na taon, mas dumami ang mga NBA caliber talents na dumadaan dito, maging mga dating NBA players na naghahanap ng career revival o exposure. Dito rin sinusubaybayan ng mga scouts ang mga batang potensyal mula Asia at iba pang party ng mundo. Kaya kung makapagpakitang gilas si Kai laban sa mga matitinding imports at homegrown stars ng Japan, malaking puntos ito pabor sa kanya. Isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang pagbabalik niya ngayong October
ay dahil ito ang unang pagkakataon na makikita natin kung paano nag-translate sa actual game ang kanyang physical na transformation. Hindi sapat ang mga training videos o reports mula sa ensayo. Ang totoong sukatan ay kung kaya niyang i-dominate ang ilalim, makipagsabayan sa pick and roll defense at magpakita ng versatility na hinahanap ng mga NBA teams. Bukod pa rito, malaki rin ang magiging papel ng kanyang shooting ability. Kung consistent na makakapunta si Kai mula sa 3-point line, magiging iba ang usapan. Hindi na lang siya simpleng 7-3 center, magiging modern big man siya na may kahawig na laro sa mga stretch bigs tulad ni na Kristaps Porzingis at Brook Lopez. At alam nating lahat na kapag may height ka na ganyan, tapos kaya mong mag-shoot sa labas, tiyak na hindi ka makakalampas sa radar ng mga NBA scouts. At hindi rin matatawaran ang basketball IQ ni Kai. Kahit noon na wala pa siyang malakas na katawan, kita na ang kanyang unselfish play, ang ability na magbasa ng depensa, at ang husay sa pasahan para sa isang big man. At ngayon na may dagdag na lakas at confidence siya, natural na mas lalabas ang maturity at decision-making niya sa laro. Ito ang mga bagay na gusto ng mga NBA coaches at general managers, hindi lang raw talent, kundi smart basketball. At syempre, dapat din nating i-consider na hindi ito magiging madali. Ang Japan B-League ay puno ng mahuhusay na imports na may NBA at G-League experience. Kailangan ni Kai ipakita na hindi lang siya nakakasabay, kundi kaya rin niyang mag-dominate. Dahil sa huli, hindi sapat ang potensyal lang, kailangan niyang patunayan na handa siyang maging impact player. Ka-express, malinaw na itong darating na season ay hindi ordinaryong pagbabalik para kay Kai. Ito ay audition, hindi lang para sa Japan fans, kundi para rin sa NBA world. At kung magtatagumpay siya, baka nga ang susunod na hakbang ay diretsong NBA. Ka-express, malinaw na ibang level na talaga ang Kai Sotto na makikita natin ngayong season. Kung dati ay laging tanong ay kung kaya ba niyang makipagsabayan sa mas matatangkad at mas malalakas na players, ngayon ay mukhang handa na siyang sagutin ang lahat ng duda. Mas malakas, mas matibay, pero nananatili pa rin ang kanyang bilis at husay sa fundamentals. Well, sa totoo lang, hindi madaling makapasok sa NBA, pero kung titingnan ang path ni Kai, malinaw na mas lumiwanag ang kanyang daan, may taas siya, may skill siya at ngayon may katawan at maturity na rin para maging isang complete package. Ang kailangan na lang ay consistency at patunayan na kaya niyang mag-dominate week in and week out sa Japan B-League. Ang tanong, kung magawa ni Kai ito sa loob ng isang season, handa na ba ang mga NBA teams na bigyan siya ng pagkakataon? Maraming Pinoy fans ang umaasa na sa wakas, baka siya na ang susunod na tunay na homegrown Pinoy na maglalaro sa NBA. Ka-Express, October 4 na, doon natin malalaman kung hanggang saan aabot ang nakakagulat na Kai Sotto transformation. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.